Ayun, kumusta? Actually, bago natin simulan yung topic natin, gusto ko lang sabihin sa'yo na kung ano may pinagdadaanan mo ngayon, normal lang yan sa mga taong nangangarap, normal lang yan sa mga taong may gustong makuhang goal sa buhay. Kaya, oo, mahirap pero tiyaga lang talaga. And let's go back to our topic. Gaano kahaba nga ba yung naging proseso ko bago ako nakarating dito sa Canada? So, didiretsuhin ko na kayo. All in all, umabot siya ng 8 buwan. Simulan natin sa una. May 2024, nakita ko yung agency na may posting na nangangailangan sila ng ganitong position. So, nag-apply ako doon. At unfortunately, nahuli kasi ako ng pasa ng initial requirement eh. Yung huling slot, nakuha ng iba. So, sabi sa akin nung kausap ko sa agencies na Sir Jeff, ganito, wala nang slot para dun sa isasalang sa interview. So, since andito na yung requirements mo sa akin, yung sabi niya, ila-line up kita sa mga parating na clients na naghanap ng ganitong position. So sabi ko, syempre na-disappoint ako. Sabi ko, sayang yung effort ko kasi halos 1 linggo kong trinabaho yung initial requirement eh. Kasi kasama dun yung Form 137 na kinuha ko pa sa school namin sa probinsya. Kaya sabi ko, sayang naman. Tsaka baka ilang buwan pa abutin ba? Pero wala pang 3 weeks. Nag-email sa akin. Sabi niya, good news, sir. May bagong clients tayo na naghahanap ng ganitong position. Mag-ready ka for an initial interview. So ngayon, binigay sa akin yung date, yung oras. Yun, nakapaganda tayo ng ayos-ayos. Kasi nga ilang araw bago yung initial interview. So, syempre di maiwasan. Makulit nga, nag-research tayo. Tsaka, nagtanong-tanong. Kaya yun, sa awa ng Diyos, initial interview, nakapasok tayo. So, syempre excited tayo para sa final interview. And after 2 days, sabi nung kausap ko from agency, di na daw ako kailangan yung final interview. Kasi nga, nakuha na nila lahat ng information na kailangan nila sa akin, which is convinced naman sila based dun sa experience ko na pasok naman sa qualifications nila. So ayun, sabi sa akin ng taga-agency, sir, since nasa Middle East ka, actually kung nasa Pilipinas, magpe-pre-medical tayo. Since nasa abroad naman ako, bago kasi mag-abroad, dadaan ka ng medical eh. So it means fit to work ka. So in-exempt na ako dun sa pre-medical na yun. Sabi niya, sisimula na yung process ng LAMIA. Yun nga yung LAMIA, yung LMIA na tinatawag. Tumatagal siya ng 3 to 6 months. So sa akin naman, sabi ko kay madam, sige madam, okay lang, willing naman ako mag-antay. Basta i-update nyo lang ako kung ano yung mga kailangan gawin, mga kailangan ipasa. So sa waiting time na yun waiting time ng LAMIA, inuunti-unti ko nang i-submit yung mga kailangan requirements. Kasi after nung final interview, may nagkaroon kami ng orientation. And dun sa orientation, binigay sa amin yung mga copies, list ng mga documents na kailangan i-submit within this 6 months. Kaya yun, medyo naging busy tayo masyado kasi nga, trabaho, pag-uwi sa bahay, may bagong email. Submit mo ganito, submit mo yung mga ganyan.
ibigyan mo ako ng ganito, tapos permahan mo to, ganyan. Actually, sa loob ng waiting time ng Lamia na yon, parang naging madugo yung yung labanan. Kasi yung mga requirements na kakailanganin ng project officer, may binibigay siyang date na kailangan sa ganitong date makuha ko na lahat ng requirements na ganito, mabigay mo na sa akin yung documents na ganito, papirmahan mo na to, ganyan. Kaya pagod talaga ako. Pagkagaling trabaho, check ng email, labas, maghanap ng pinakamalapit na pwedeng magpa-photocopy, scan, pirma, ganyan, tapos email back kay PO. Kaya medyo ganun yung naging scenario sa loob ng 6 months na waiting time. At yun nga, mga ilang buwan, nag-email si project officer na ganito, dumating na yung LMIA mo, positive. Positive means approved ng Canadian government yung employer ko dito sa Canada na mag-hire ng isang foreign worker. So okay, tuwang-tuwa ako nun. Kaya sabi ng project officer ko, so ngayon proceed tayo sa next na step, which is yung application naman ng pag-apply sa work permit. Dun sa sa application na yon, kailangan yung gumawa ng GCK account. Parang isang website yun ng Canadian government. Gagawa kayo ng account doon. Lahat ng documents na kailanganin, i-upload nyo doon. Tsaka may mga din yun may mga process din na kailangan sundin. And andun yung medical, may medical din doon. Doon na papasok yung medical na 13,300. So kakailanganin yon, kailangan magpa-medical ka sa mga accredited clinics ng Canadian government. Makikita din naman din sa website ng Canada kung anong mga clinics sa Philippines or any part of the world, kung nasang bansa ka man, may mga accredited clinics sila dyan. Kaya pwede kang halimbawa nasa Middle East, Saudi, may accredited clinic sila dyan, papa-schedule ka doon, or pupunta ka sa scheduled date mo, magpapa-medical ka, then yung clinic na yun yung magpapasa ng result dun sa Canadian government. Hindi dadaan sa iyo yun. Bali malalaman mo na lang yung result ng medical dun sa sa IRCS website. Dun na nga sa GCK account mo, paglalagin mo yun, dun ka magmo-monitor ng galaw, kung saan banda ka na, kung anong part ng step yung na-check na nila. Yun. Kaya ginawa ko nun, araw-araw nag-check ako palagi. And timing nun, November, nag-resign na ako dun sa pinagtatrabaho ko sa Qatar. Kasi isip-isip ko, nag-research ako sa YouTube, tinatagal ng process ng work permit, nasa 1 to 2 months eh. So sabi ko, baka mabitin ako kung di ako uuwi. Kaya yun, November umuwi na ako, nag-resign na ako. So nasa Pinas na ako nun. Doon, sakto, pagka-uwi ko, schedule na ako ng medical. So sabi ko, timing lang talaga yung pag-resign ko. Kaya yun, schedule ng medical. Wala pang 2 days, may result agad. So pag-access ko dun sa account ko, may changes ba? So nakakita ko dun na your medical examination was, you passed the medical examination, parang ganun. So syempre tuwang-tuwa tayo. Pero after nun, marami pang pagdadaanan eh. Kaya ilang weeks pa yung aantayin ko. So ginawa ko ito, araw-araw talaga ako nag-update. Araw-araw ko chine-check yun kung may ba. Kasi yun din yung bilin sa akin ng project officer ng agency na tulungan mo ako sir, kasi syempre busy siya. Tapos hindi lang din ako yung hawak niyang aplikante. May iba pa siyang mga nakakausap. Kaya sabi niya, tulungan mo ako sir, check mo araw-araw yung yung account mo.
kung ano update. Sakaling meron, inform ako agad. Kaya yun nga ginawa ko kasi syempre nasa Pilipinas na ako noon. Medyo laylo na yung hindi na masyadong busy kasi wala na akong trabaho. Magastos, puro labas yung pera. Pero sige lang kasi may inaasahan naman ako. Kasi okay na yung medical ko medyo kampante na ako noon Inaantay ko na lang talaga is baka ma-refuse yung yung work permit application ko kasi may mga instances daw na ganun Pag kulang yung documents mo or alanganin yung documents mo, halimbawa kasi di maiwasan na may namimikin ng documents Pero mahirapan talaga kayo kung doon kayo mapunta sa agency ko. Sobrang mabusisi talaga, malalaman talaga nila kung fake ba o hindi yung documents na pinasa mo. Kaya awa ng Diyos, syempre lahat naman ng mga documents na pinasa ko sa project officers authentic tsaka totoo talaga, walang peke doon. Kaya kampante ako. So after 3 weeks, yun nakita ko, your work permit has approved. So parang na-excite ako sa araw na yun Nung shinare ko sa misis ko na yung balita, maluwa-luwa kaming dalawa kasi nga parang andito na, sobrang lapit na nito. Kaya yun, napag-usapan namin yung mga plano sa sa mga susunod na linggo bago ako umalis. Kaya yun nga, medyo naghalo yung tuwa at saka lungkot. Pero syempre mas nangibabaw yung tuwa kasi nga syempre pangarap namin to para sa pamilya namin. Then ayun, waiting time naman ng plane ticket galing kay employer. So while waiting, yun, may final orientation na from the agency. Lahat ng mga paalis sa agency papuntang Canada, nag-Zoom Zoom meeting kami doon para inorient kami kung ano yung magiging proseso bago umalis ng Pilipinas, tsaka yung mga kailangang parang do's and don'ts dito sa Canada. Inorient kami ng agency, which is napakalaking tulong. Kaya makinig kayo sa mga sa mga gaya ko na pinalad or magkaroon ng opportunity na makapunta rito. Dadaan kayong orientation, makinig kayo ng mabuti. Kung mas mainam kung mahilig kayong mag-jot down, sulat nyo yung mga sinasabi nung nag-orient sa inyo kasi malaking tulong yun. And yun na nga, after the orientation, lumipas hanggang February, yun, may bagong email galing sa project officer ng agency. Yun na nga, plane ticket. Tuwang-tuwa ako nun, naalala ko, nakita ko pagka-check ko ng email ko, may dun may update si project officer na ganito. Pinag-board na yung itinerary mo. Kita ko dun, February 14 yung February 13 yung alis ko. February 14 yung dating ko dito. Nagkataon pa na Valentine's Day. Kaya medyo malungkot, pero okay lang. Bawi na lang next time. Kaya yun. So from May, June, July, August, September, October, November, December, January, February. More than 8 months, almost 9 months yung tinagal ng proseso bago ako nakarating ng Canada. So, yung information na to hindi naman generally ma-apply sa lahat ng mga nagpa-process pa Canada Kasi nga, magkaiba tayo ng pathway. Yung iba dyan, international students. Yung iba dyan, dumaan ng immigration consultant na yung proseso hindi kagaya ng proseso ng temporary foreign workers. Kaya ko temporary worker. Yung iba yung iba may relatives na dito, kinuha lang. Yun medyo maiksi lang ata yung waiting time nila dun Pero sa mga temporary foreign workers, usually talaga yun yung range na yung antay minsan nga yung iba umabot pa ng 1 taon. So pinakamatagal talaga mostly 9 months. So sa mga on process na,
Ganun lang talaga yung yung saktong bilang ng buwan na pag-aantay mo. 8 months to 12 months. Pinakamatagal na po yung 12 months. So yun lang po yung masishare ko sa inyo sa ngayon. And I hope to see you guys on my next video. Update na lang tayo sa channel natin. And please consider subscribing para masuportahan na rin yung channel natin na medyo mag-grow ng konti. I know, sobrang few ng views natin. Yung mga nauna kong video, hindi pa ganun kalaki yung views. Okay? Pero normal naman siguro yan kasi nag-uumpisa pa lang tayo sa channel na to. So okay guys, ingat kayo palagi. And God bless. Peace.